Yo, hello guys, what's up? Matatapos na naman ang January. Kahapon nga pala, nag-aayos-ayos kami ni Mrs. ng mga papeles namin. Yung mga resibo sa pagpapile ng 2024 income tax return namin. So habang nag-aayos-ayos kami ni Mrs. ng mga papeles kahapon, naalala ko meron palang isang nag-message sa akin. Nagtatanong. Sabi niya, hello po Sir Roland, 1 year pa lang po ako dito sa US. RN din po ako dito sa California at nag-overtime at pumipick up po ako ng mga extra shifts. Nanghihinayang po kasi ako dahil sa double pay at minsan may incentives pang ibinibigay yung ospital namin. Yun lang po, dinidiscourage ako ng mga co-nurses ko. Sabi nila, hindi raw worth yung ginagawa ko dahil I was just getting taxed too much. Sabi nila, okay lang yung paisa-isa per pay period, but anything more than that is not worth it because of tax. Totoo po ba yun? Sana mapansin. Thank you po. Yun, sasagutin natin kung worth it ba talaga na mag-pick up ng extra shift o mag-overtime sa trabaho dito sa US. So kung bago po pala kayo dito sa aming channel, ako po si Roland, isang USRN dito sa California. So nagsimula ako magtrabaho sa US bilang isang CNA way back in 2002. Naging LVN ako, then eventually naging RN ako. Napakarami ko na rin naging opportunity na mag-double job, mag-overtime, tsaka pumick up ng shifts. Kaya na talaga susuko dahil napakarami po talagang trabaho. Pero masasabi ko ba na worth it ba na mag-overtime dito sa trabaho? Lalo na kung yung taxes na kinakaltas nyo sa overtime ang pag-uusapan. Kung bago po kayo at hindi kayo familiar sa tax system dito sa US, medyo malilito po talaga kayo. Bukod doon, marami pa kayong mga misconception na maririnig sa mga co-workers nyo. Even kahit yung mga katrabahador nyo na matatagal dito, minsan pakikinggan nyo, akala nyo, okay yung sinasabi nila, pero minsan mali-mali din yung pagkakaintindi nila. At yung number one na misconception na parati kong naririnig is that being in a certain tax bracket means that all of your income gets taxed at the same rate. So madalas ko talagang naririnig to, lalo na nung bagong dating pa ako sa US. Even until now, ang laki naman ang kinita mo, ang laki na babayaran mo, mataas kasi yung tax bracket mo. Since nasa mataas kang tax bracket, they think na iyon yung tax rate na babayaran nyo sa buong kinita nyo. Paano ba nag-work ang tax system dito sa Amerika? Dito sa US, gumagamit silang tinatawag na progressive tax system. For the purpose of this video guys, bibigyan ko kayo ng example at gagamitin natin yung single filer's bracket as an example. So let's say kumikita siya ng $150,000 annually. Yung first 11,600 na kikitain niya will be taxed at 10% rate. Anything above 11,600 up to $47,150, which is equivalent to $35,550, will be taxed at 12% rate. And then anything you make more than that will be subject to even more tax rate based on the tax bracket table na pinakita ko sa inyo. By the way, ang tax bracket income ranges nito hindi siya fix ha. Nag-a-adjust siya every year based on inflation. And since yung last dollar po ng 150,000 fell under 24% bracket, dito po madalas nagkakaroon ng confusion. Iniisip po nila na 24% ng 150,000 yung kukunin tax ng IRS, which is mali. Bali, yung kinita lang po above $100,525 up to $150,000, which is equivalent po sa $49,475. Yun lang po yung portion na to ang papatawa ng 24% tax. Kaya yun, sa susunod, pag may narinig kayo na ang taas ng tax bracket mo, 24%, hindi po ibig sabihin nun, 24% po ng lahat ng kinita nyo na buong taon, yun ang kukunan tax. So another misconception po na madalas ko naririnig, yung sinasabi nila na huwag ka mag-overtime sa isang trabaho, instead kumuha ka ng second job para mas maliit ang babayaran mong tax. Yan, madalas ko pong naririnig yan, lalo na po nung bago ako dito sa Amerika, yung nagsi-CNA pa lang ako. Sa nursing home po ako nagtatrabaho, and karamihan ho ng mga CNA, pati po LVN, even RNs, dala-dalawa po ang trabaho nila. Panghapon po kasi ako noon 3 to 11. So yung mga kasama ko, pagkatapos ng shift namin ng 3 to 11, dumidiretso na po sila doon sa kabilang facility from 11 hanggang 7 ng umaga. Kadalasan po kasi naririnig ko sa kanila na napapansin daw nila, yung checky daw nila, mas maliit kapag nag-overtime sila. Ngayon, kapag kumuha po sila ng isa pang trabaho, pag dalawa yung checky nila, pag pinag-combine nila, mas malaki yung nagiging take-home pay nila kaysa yung mag-overtime sila dun sa isang trabaho. Which is another misconception. Let's say example, si employee number 1 ay nagdo-double job. Kumita po siya ng 100k sa job number 1 niya. And then doon po sa pangalawang trabaho niya ay kumita siya ng another 50k. So basically, meron siyang 150k in total. Now, ito po si employee number 2,
meron naman siyang isang trabaho lang. Kumita siya ng regular hours ng 100k and then nag-overtime siya, kumita naman siya ng additional 50k para sa overtime na yon. So basically, both made the same amount of 150,000. So ibig ko bang sabihin si employee number 2, since $50,000 yung worth ng overtime niya, mas malaki ho ba yung babayaran niya kaysa doon kay employee number 1 kahit pareho sila ng kinita ng 150k? And the answer is hindi. Bali, both employees po will pay the same amount of tax kasi po pareho po sila ng kinita ng kabuuan, which is $150,000. Regardless pa po kahit saan po manggaling yan, kahit overtime pa yan, kahit incentive pa yan, or nag-extra shift pa yan. Dahil at the end of the year po, pag nag-file po sila ng taxes, ang tinitingnan lang po ni IRS kung magkano po yung total na kinita nyo sa buong taon. Regardless kahit saan pa galing yung source ng income nyo. Kahit galing pa sa overtime yan, kahit 10 pa yung trabaho nyo, kung ano lang mo yung kinita nyo, doon lang po magbe-base si IRS sa bracket na pinakita ko po sa inyo kanina. Ang payroll po kasi ng bawat company, iba-iba po. Meron silang ginagamit na iba't ibang klaseng software, iba't ibang calculation, tsaka algorithm. At pagdating po sa overtime, meron po talagang special calculation na ginagawa doon ang payroll. Kapag nag-overtime po kayo, iniisip ho ng computer pag in-enter yung number nyo doon na malaki ho yung kinikita nyo. Iniisip niya na yun yung regular pay nyo, which is higher than usual. Kaya ilalagay po nila kayo temporarily for that pay period sa mas mataas na tax bracket. At doon po, kaya po kayo natatanggalan ng mas malaking tax for that pay period. Kaya kung mapapansin nyo po, minsan pag nag-overtime kayo, nag-expect kayo, let's say for example, ang dagdag dun sa income nyo is 100. Tapos minsan, naging 75 lang or minsan $50 lang, kalahati pa yung nawawala. Kasi nga po, wini-withhold po ni payroll ang mas malaking amount ng pera. But at the end of the year po, pag nagfa-file na po kayo ng tax nyo, pag kinag-combine nyo na po yung salary nyo, kung meron kayong ibang trabaho, isusuma total pa rin po ng tax preparer nyo kung magkano po ba talaga lahat ang kinita nyo. Tapos ibibase po doon sa bracket schedule ng IRS kung saang tax bracket kayo mapupunta. Kung meron po kayong mga binayad noon na katulad no, mas malaki po yung kinantas ni payroll nung nag-overtime kayo, lahat po yun ay mairiripan po sa inyo. Kinuha lang ni payroll na mas maaga in advance yung tax para lang i-withhold para sa inyo. Pero at the end of the year, pag nagkakwentahan na, kung meron po kayong sobrang binayad, ibabalik po sa inyo yun. So yun, meron pa pala akong isang bonus information para sa inyo, which is surprisingly, sa lahat ng mga nakakausap ko, natatanungan ko, maraming walang nakakaalam nito. So, i-share ko lang sa inyo. So, alam po naman natin dito sa US, yung mga standard deductions nila, yung federal tax, state tax, Medicare tax, tsaka yung Social Security tax. Ang Social Security tax rate po ay 6.2%. Pero, sa lahat po ng tax, siya lang po yung may limit. Once po nakakontribute na po kayo ng $10,453, which is equivalent po sa 168,600 na gross pay, you don't have to make any additional contribution for the rest of the calendar year. So, ang ibig pong sabihin yun, anything nakikitain nyo po beyond $168,800 ay mababawasan po ng 6.2% tax. Kasi na-hit nyo na po yung limit ng Social Security tax. So, let's say po, ang dami yung overtime, nagsisipag kayo. Siguro mga September, October pa lang, na-hit nyo na yung $168,800 na limit, no? Kayo ho ba, hindi ho ba kayo magsisipag lalong magtrabaho? Hindi ho ba kayo mag-overtime? Kasi kung ako po yun, sasamantalahin ko po talaga yung pagkakataon kasi any money nakikitain ko from now on hanggang December, mas malaki po yung maiuwi kong pera dahil wala na po akong binabayarang Social Security tax. Lalo na po yung mga nurses dito sa California, marami po akong kakilala. Kumikita sila, average na po yung 180k. Marami po sa kanila, 200. Mataas pa sa 200,000 yung mga kinikita nila. Kaya po minsan, meron ako mga kakilala na yung mga masipag magtrabaho. Towards the end of the year, nagtataka sila kung bakit parang ang laki-laki noong paycheck nila. Tapos yun, ina-explain ko nga sa kanila na malamang na-hit na nila yung cap, yung limit ng contribution doon sa Social Security tax. Which is, wala pa po ako nakakilala na kasamahan ko dito na alam yun na may limit yung Social Security tax. So with all that being said, is working overtime really worth it? Syempre, given na po yung oras sa pamilya, oras sa sarili nyo, yung health na
natin, pinaka-priority po yan at importante and worth way more than any amount of money. Hindi po matutumbasan ng kahit anong presyo ng pera yon. But kung pag-uusapan po natin yung financial terms, kung worth ba ang pag-overtime, masasabi ko po na worth po talaga. Given all the reasons na mga nasabi ko, lalo na po kung bata pa kayo, wala kayong asawa, wala kayong anak, o wala pa kayong masyadong responsibilidad. Para sa akin po, kung gano'n po yung sitwasyon ko, sasamantalahin ko po hanggat bata pa ako. I think that's the best time para i-take advantage nyo kapag may mga opportunity na makapag-double job kayo or meron mga overtime. As long as hindi nyo kino-compromise yung health nyo, mag-ipon kayo, i-build natin yung nest egg natin, mag-invest po tayo. I think it's worth it po kasi at this time makakapag-save po talaga kayo ng malaki. Kasi once na pamilya nyo dumating na dito sa Amerika, nag-iiba na ho yung priority natin lalo na pag mayroon na kayong mga anak. So, ayun. Yun lang po yung masasabi ko. Pumatok yung kapitbahay. Kinukuha na natin ng mandarin. Nag-text siya, sabi, gusto nyo ba ng mandarin? Diba sabi ko sa inyo, nagkakat na sila ng ano. Pakihinaan niya, BMTV. Ito yung mandarin, oh. Dami. Ano ba yan? Nauubusin mo yan? Ipabigay natin. Diba, yung ikakat na raw nila yung puno, eh. Nag-text sa amin kung gusto ba namin ng mandarin. Too much. Sabi ko, penging konti. Ayun, kita nyo isang bag, oh. Sabi pa ni Walt, kung gusto nyo pa, marami pa. Kasi puputulin na talaga yun. Every year, pinuputol yung nga yung puno ng kapitbahay. Tapos yung kinukuha nila yung ano. Yung puno-puno. Grabe, dami, no? Guys, today is... Wow, look really weird with the shaved mustache. Oh, today is the day. It is Daddy and Mommy's anniversary. Where's Mommy? Yeah, where's... Here's the wife. Do Mag-wish it. ka, ha? Mag-wish ka. Morning has broken, no windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? Ayun, happy anniversary, Mommy. Happy anniversary. Matatanda na kami. Ilang years na ba? Ilang years na. Ano? Yeah. Yes, I am. It's okay na. Nagbablog din siya. Please, I want this for fun. Matanda na. 19 years anniversary. I lean on you when I'm lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my prayer. Am I going? 19 years. 19 years na kami naglolokohan. 19 years. Ito lang celebration namin. Actually, kahapon, naganda lang kami, lumabas lang kami. Pinilabas namin mga bata. Let me blow. Kumain kami sa Yogurtland. Actually, nag-Panda Express lang kami. Tapos bumili kami ng cake. Ayun, tapos ngayon lang namin kakainin. Ayun ang celebration namin. Ayun, oh. Happy anniversary, Mami. Who's gonna blow? You? Kuya, okay, you blow, both of you. Dati, alis ka nga dyan. Sige. Yeah. Okay. Si Kuya naman, tsaka si Asha ang mag-blow. I'm gonna protect my Sige, eyes. Ay. wait, blow. Be careful. Okay, here we I'm go. going to protect my Okay. eyes. Go, blow. In 3, 2, 1. Happy anniversary! Woo! Thank you! Hey, smell this is for you. Smells like Asha's otot. I hate you. Picture. 1, 2, 3, Get the strawberries. Get the strawberries. One strawberry. Where's the strawberry? I want to get the strawberry. Yummy. Is it good? Yes. So yun guys, kung may natutunan po kayo or if you get any value sa video na to, please don't forget to hit the like button at sana pa may natutunan po kayo sa video na to. Maraming salamat po sa lagi nyo po panonood at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye!